It's another day here in Hong Kong. May nagsasuggest din about Konbini Run or Konbini Vlog. Dito tayo sa 7-Eleven na malapit lang dun sa tinitirhan natin. And dito ko kayo ililibot guys for today's video. I-share ko sa inyo ano nga ba yung mga cool na mga snacks na exclusive nyo lang mabibili dito sa 7-Eleven sa Hong Kong. Ayan, sakto, merienda time. Ito parang gusto kong itry. Garlic oil pasta for $19. Instant coffee na rin dito sa 7-Eleven Cafe. Grabe, this brings back childhood memories talaga for me. So yan, habang nandito tayo, may merienda, konting kwentuhan lang, like, mahal naman talaga dito sa Hong Kong guys. Yeah, may something talaga dito sa akin nakain ko. Hindi ko alam saan nanggagaling yung mga emotions na to, pero so yun mga ma'am sir, it's another day here in Hong Kong. It's another slow weekend. Maraming ganap for this weekend kasi yun, we decided na magstay lang talaga kasi mahal kapag gumagala-gala tayo sa labas. Kaya ayan, ang inaamats ko ngayon is na-addict ako sa Cat's Eye. Inaamats ko yung Popstar Academy na Netflix documentary about Cat's Eye. Tapos, yun lang ginawa ko maghapon talaga. Anyway, lumabas tayo dito ngayon para magmerienda, okay? Kasi, yun din, may nagsasuggest din, about Konbini Run or Konbini Vlog dito sa Hong Kong. So, dito tayo sa 7-Eleven na malapit lang dun sa tinitirhan natin. And dito ko kayo ililibot, guys, for today's video. Ayan, i-share ko sa inyo ano nga ba yung mga cool na mga snacks na exclusive nyo lang mabibili dito sa 7-Eleven sa Hong Kong, no? So, ayan, sakto, merienda time. Let's go. Let's do this. So, ayan, medyo malaki yung 7-Eleven nila dito, kaya okay mabili ng mga snacks. Ayan, yung 7-Eleven pala rito, guys. Meron yung 7-Eleven lang, tapos meron yung 7-Eleven Cafe. So, kapag 7-Eleven Cafe yung pinuntahan nyo, meron silang mga snacks na binibenta doon na talagang niluluto nila inside or mismo dun sa store. So, yung mga maliliit na 7-Eleven usually sa Hong Kong, wala yung 7-Eleven Cafe. Pero itong malapit sa tinitirahan natin, meron. Kaya very convenient and maraming pagpipilian ng mga options. Ayan, buti na lang din. Wala masyadong tao. So, makakapag-vlog tayo. Hindi tayo mahihiya. So, yun guys, pagpasok nyo pa lang ng 7-Eleven, meron ng mga drinks dito. May mga malalaking water din sila, pero yun nga, mas mahal dito as compared din sa Welcome. Kung makita nyo, one bottle nyo, 1.5 nila is nasa 16.5. Alam ko mas mura sa Welcome if I'm not mistaken. Ayan, meron din dito mga cup noodles. Ito yung mga easy to grab na mga items sila rito. So for the drinks, meron sila rito. Ayan, $10, dalawa na. Tapos meron din silang beer. Ayan. So, 36 tatlo. Yan yung presyo. Tapos, cup noodles, 17 dalawa. Diba? Meron din sila ng mga ano rito, mga stuff like Disney plushies. Ayan. Usually talaga may mga ganito sila dito. Toys din. Pwede nyo mabili. And if you guys are interested, then meron sila mga pagganap na ganyan. Nakikita mo na itong Mario Kart. Diba? Ayan. Ayan sila rito. Vitasoy. Ayan, drink. 13.5 ang isa. Ito if. Ito natikma ko na to. Masarap to guys. Yung peach juice drink na if. $7 naman. And meron din yung VLT 8.5. Ito medyo hindi ko talaga trip to. Pero kung trip ko. Yan, kung trip nyo, VLT $8 naman yan. Dito sa 7-Eleven Hong Kong, meron din yan, 7-Eleven Cafe. Meron sila Mofusan, $180. Tapos meron ng tumbler na Mofusan, diba? Anyway, you can also make your own coffee dito. So, just pay for the cup first, then sa cashier. Tapos, you can get your own coffee here. $10 yung coffee, then iced coffee is $12. Ayan.
Tapos yan, pwede rin dito. Ayan, iced coffee. Kuha lang kayo dito ng inyong cup for $19. Instant coffee na rin dito sa 7-Eleven Cafe sa Hong Kong. So, parang ang lakas din makaano sa Korea, di ba? Alam ko sa Korea may ganito, tsaka sa Japan. Not sure kung sa Pinas meron na rin ganito, but you can also do that here. Yan, $19. Tapos, yan, mga snacks. Pwede yung pambaon or pwede yung pantawid gutom ninyo if ever pupunta kayo, for example, sa Disneyland, Ocean Park. Pwede yung baunin. So, ayan, 2 for $16. Tapos, meron yung Castella cake nila. $15 to. Oreo minis, $13.5. Tapos, ito, meron na sila mga Pretz, Pepero. Ayan, Oppo. Tapo pala. Oppo. Cellphone pala. But anyway, ayan, meron sila mga ganito. New jeans pala. Naku po. Ang galing. 2 for $19. So, ang dami pwede mabili. Like, mga chips. Ito ngayon ko lang nakita to. 40 Z's, $9. Original cheese. Ayan. Ito may mga Jollibee rin dito. Calbee chips. Ito yung medyo mas mahal na konti. $30. Tapos, may squid flavor. $27 naman po. Diba? 5 tax na siya sa isa. Ano na rin. Ayan, $27 to. Tapos yan, daming mga ice cream. Especially ngayon, medyo mainit-init guys. Perfect to na ice cream. So, ang mga na-try namin dito, ito medyo hindi ako nasarapan sa mga ganito. Yung mega nila na ice cream. Ayan, yung Nestle Mega. Hindi ko siya masyadong trip. Pero, ang okay dito is ito. Ayan. Try nyo to, yung KitKat na ice cream. Ayan. Itong Dreyers, okay din to guys. Si Jam, alam ko nasarapan siya dun sa ito, yung pistachio na Dreyers D Collection. Ayan. Parang sarap to rin. Yung chocolate strawberry nila. Diba? So yan, yung mga ice cream. Meron din yung Oreo. Ayan. Oreo ice cream. So for the price, iba-iba. So yung Dreyers yan, $24. Tapos yung isa pang D Collection, $20. Yung Oreo, $17. Ayan. Yung drumstick nila rito, $20. Dalawa. Ayan. Meron ding Häagen-Dazs dito. Ayan. Siya, parang sarap tuloy. Diba? Saktong-sakto, mainit ang panahon. For Häagen-Dazs, magkano Häagen-Dazs na? Ayan, meron dito. 118, 6 na. Ayan yung mga promo nila. Tapos yung sa stick, 55, dalawa. So if you're looking for noodles, meron din sila dito, $20. Itong ganitong noodles. Meron din shim ramyun. Ito masarap to. Like, naging favorite ko to for a time. $16 to. $16.5. Ayan, ang dami na pagpipilian. Meron mga Nissin na cup noodles din. $12 ang isa. Pag dalawa, $19. Tapos medyo, meron yung mas malalaki. Kaya, yung big size noodles. Ito, diba? Big cup noodles. $14 to. So, yun. Kung tipid mode kayo, buhay na, pwede na yan. Diba? Usually naman sa mga hotel, meron yung painitan ng tubig. Hindi ko napapakita. Pero, may mga dog and cat treats din sila rito. Oh, meron na palang truffle flavored lace dito. Alam ko ito yung paborito ni Ann Curtis yata. The flavor ng lace, if I'm not mistaken. Ayan, $29.5 to. Parang sarap naman ito. Ayan, truffle, potato sticks. $29.5 din. Then, ito samyang, creamy mushroom, $20. Nakakaiba siya. Meron palang ganito. Ito parang gusto kong i-try. Ayan, garlic oil pasta, samyang. Diba? $20. Parang gusto ko tuloy bumili nito. Maliit lang. 1 for $6. Parang gusto ko siyang tikman kung okay. Tapos yan, sobrang daming chips. And meron sila mga toys dito. Mga blind boxes. Iba-iba. May One Piece oh. Bandai Namco. Ano makakuha mo rito? Puro Luffy pala. Tama ba? Oo, puro Luffy. Iba-iba lang kulay or what. So meron yan. Tapos
Spy Family, meron din. Ito ba yung sa Yu-Gi-Oh? Oo nga. Yung ano, Blue-Eyed, ano ba to? White Dragon, di ba? O yan, Blue Eyes White Dragon para hindi Blue Eye. Parang ganda ng Dark Magician. Kano ito? $99. So, mahal naman. Eh, ganda nga nito. Tapos yan, meron mga Sanrio, Mofusan, iba-iba. May Pokemon din. Yan, yung Terrarium Collection. Dried Mango, Slices. Meron din. Tapos meron yung Strawberry. Dami. Ito, mga chips na to. Ayan. And candies, iba-iba. Parang sarap naman yung Skittles gummies na to. Meron palang gummies siyang Skittles. Ayan. $6. Ay, di. $12 pala yan. Tapos, meron dito. Parang ang donut. Ayan. Ito guys, alam ko 7-Eleven exclusive yung mga ganito. Hindi ko sure. Alam ko meron din ito sa Japan eh. Ayan. Parang Japanese naman talaga yun. Anyway, meron yan. Okay din to. Yung premium thins nila, $17. Tapos meron silang cheese and cod na sticks. Ayan, ito mga nuts. Ito nagustuhan to ni Love nung Japan kami. Nagustuhan niya itong, ano na to, spicy rice crackers and peanuts. Ito, may ganito pala, Doritos, tortilla chips, $8. Parang sarap nito. Parang gusto kong bumili ng ganito. Ayan. Pang chicha lang, di ba? Ayan, Pringles nila, meron din pang snacks nyo. Pwedeng baunin sa Hong Kong Disneyland guys para makatipid kayo. Pampalipas ng gutom. Pantawid gutom pala dapat, hindi pampalipas ng gutom. Pero, yan, pwede dito sa 7-Eleven, meron sila. Tapos ayan, kapag 7-Eleven Cafe, meron silang mga ganyan. Yan yung menu nila guys. Ayan, meron sila yung mee goreng combo meal na may sausage. $27 na yan. Diba? Okay yan. Natatry namin yun dati. Tapos, meron sila mga snacks. Iba-iba. Ayan. Nakita nyo ba? Ayan. Meron sila. Tapos yan. May meal A, meal B na combo. May siomai. Tapos, may rice cake. Tapos, meron ng inumin din. Ayan. Pwede na rin yan na snack at panawid gutom. Ayan. Tapos yan, meron na sila dito guys, hotdog sandwich plus drinks, $29 na yan. So yun yung mga sausages nila. Medyo nakakatakam. Patry na rin namin yan, okay din mga sausage nila rito guys. Tapos yan yung siomai nila, yan, may mga combo, $15 yung siomai. Tapos mga siopaw, diba? Tapos yan, sobrang daming inumin, sobrang daming drinks. Just like sa mga 7-Eleven din sa, kahit sa Pinas or Japan. Ano ba pwede natin ma-highlight dito? May Pokemon. Basta Pokemon talaga yun. Pero yan, yung mga presyo. So, usually sa mga ganito, halos same lang sila dun sa welcome na presyohan eh. If I'm not mistaken. Pero, ayan, meron din sila. Tapos, meron din sila yung mga, ayan, ready to eat na mga meals. Mga hot meals dito. So, iba microwave na lang. Meron 2 for $65, ito yung chicken with rice, roasted chicken with rice. $2 for $65, tapos $36 ang isa. Papainit na lang yan. Diba? Tapos meron na silang spaghetti with minced pork. Pare-pareho lang yung presyo. 2 for $65, $36 ang isa. May curry na pork cutlet. Ayan, rice with dried scallop. For vegetarian, so ito meron din. Yeah, spaghetti alla vongole. Kapag tinatamad lang, no? Di ba? Medyo tinatamad ka lang mag-prepare ng food, then I think pwede na. So, yun. I-reheat mo lang siya sa microwave for 6 minutes. Then, you're good to go. Tapos yan, may pa-slurpee rin sila dito, guys. Coke, Slurpee, Fanta. Parang sa ng peach Fanta na Slurpee. Sakto mainit, di ba? Parang gusto siyang itry. Ayun, meron din sila yung mga omusubi, guys. 2 for $27. Di ba? Iba-ibang klase. Tapos kung isa lang, kung bibilin nyo, 15.5 Hong Kong dollars. Then, on this side, mga ano rin to, microwavable and ready to eat na rin na mga pagkain. So, meron sila yung mga siomai, ayan,
Ayan, $15 yung siomai nila. Tapos meron na rin yung creamy carbonara for $30 to. Ito naman, creamy tomato and pepperoni pasta. Meron sila to, steamed rice with pork ribs and chicken pho. And paa ng manok. So iba-iba, ayan yung mga presyo nila. So perfect na rin yan if ever gusto nyo lang na kumain. Ito, masarap yung mga minced pork rice nila rito with spicy eggplant. I mean, di ko pa na-try dito sa 7-Eleven, pero sa mga this rice, yan, sa mga restaurant, yung mga local resto, lagi namin in-order ng jam yan, yung eggplant nila na may minced pork. Thai style chicken rice with coconut sauce. $33. Usually yung mga presyo dito, $33. So and guys, they also have this Bailey's na cake. Ayan. Chocolate cream cake, $16 to. Tapos meron na sila yung tiramisu na Bailey's. $21. Ito parang sarap nito. Ayan, Bailey's tiramisu cup. Meron yung herb chicken na ito, na-try ko na to. Ginagawa ko before, bibili ako ng ganito, $24. Tapos magbabaon lang ako ng kanin. So, yun na yung lunch ko. Diba? Mga una-unang years ko rito sa Hong Kong, yung ginagawa natin. So, okay ito, yung herb chicken nila. Then, yan, meron na sila yung mga onigiri, $10. Sarap din yun. Tapos, may mga sandwich sila rito. May cheese and ham sandwich, ham and egg sandwich, $17. Iba-iba. Meron yung teriyaki chicken sandwich. Tapos yun, kayo nang bahala magpainit. Meron naman sila mga microwave dito na pwede ninyong gamitin para mapainit ninyo yung mga meals na bibili nyo dito sa 7-Eleven. So yan, ito yung mga microwave na pwede nyo gamitin. If ever bibili kayo ng mga microwavable snacks or food dito sa 7-Eleven. Tapos yan, bibili naman kayo ng cup noodles for example. Ayan, mayroon na rin hot water na available dito. So parang gusto kong bumili ng Slurpee. Dahil sakto, mainit ngayon. Tapos, parang gusto kong mag-snacks. Bili tayo ng parang pancit canton na lang. Di ba, merienda na din. Parang kakakain ko lang pala. So, merienda na naman inaatupag natin, di ba? Pero, ayan, $27 yung mee goreng plus sausage. Here's I. Okay, Slurpee cup. Let's go. Ayan, balik tayo sa pagkabata, di ba? Slurpee. Namiss ko to. So, let's go. Let's buy Slurpee. Nakamiss. Very, nostalgic to for me. Look at this guy. And guys, we got our Slurpee. So ito, may peach flavor siya. Let's go try. Grabe, pinupuno ko pa ito dati. Like, kayo magkakapatid kapag Sunday. Sa Cubao pa kami nun. So, ito yung bonding namin. Pupunta kami ng 7-Eleven para mag-Slurpee talaga. And back then, parang nasa 18 pesos ba yun? Or basta medyo mahal siya. So by the way, meron silang mga ganito. May mga pa-table sila rito, mga mamser, na pwede ninyong tambayan if ever bibili kayo ng snacks dito sa 7-Eleven. So lalo na kapag ganito, yung sa 7-Eleven cafe, we got our Slurpee. Try natin. Ito yung Slurpee na peach. Very nostalgic. Brain freeze. Charot. Oh, brain freeze agad-agad. It's actually good. Ayan. Yung peach nila, yung Slurpee, masarap. Grabe, this brings back childhood memories talaga for me. Like, malaking bagay yung Slurpee sa akin. Dahil naalala ko talaga yung mga kapatid ko, like, pag sisimba kami pag Sunday, as nilalakad namin yung pinakamalapit na 7-Eleven from doon sa apartment na pinapaupahan namin before, doon sa Cubao. Tapos yun, malaking bagay na to, like,
$20, sorry, 20 pesos yata yung Slurpee nun. Pero malaking bagay na siya sa akin. Kaya, sa halagang $9, mga ma'am sir, natuwa tayo. Bumalik tayo sa pagkabata dahil sa Slurpee 7-Eleven. Guys, our sausage and goreng. So yun, mga ma'am sir, ano na talaga tayo rito? Nagmerienda na tayo rito sa 7-Eleven. Aside dun sa Slurpee na nabili ko kanina, bumili nga tayo nito. Yung, actually ano lang to mi goreng, ayan, na pansit, canton. Ayan, tapos may kasama na siyang sausage. Ayan, may kasama ng sausage for 27 Hong Kong dollars. So, merienda time talaga. Tikman muna natin yung sausage kung okay. Perfect na ito na pang merienda, guys. Samahan pa natin itong pancit canton. Parang nag-antay lang ako ng 1 minute yata para mawa tong order ko. So, fast and easy snack. Dito sa 7-Eleven sa Hong Kong. So, perfect siya. Kasama na itong peach Slurpee natin. Peach Fanta Slurpee. So, yan. Habang nandito tayo, may merienda, konting kwentuhan lang. Like, actually, in general, mahal naman talaga dito sa Hong Kong, guys. Like, cost of living, mahal. Isa si Hong Kong or isa yung Hong Kong sa talagang most expensive cities to live in. Pero, kapag didiskartehan mo talaga, di ba, kaya mong makasurvive. Like, alam mo yun, makahanap na magbili ng mga murang food. Uso ngayon dito yung this rice. Literal, pipili ka kasi ng dalawang ulam. Like, this plus rice. Tapos, naglalaro lang yung presyo na for around $30 yata. Dalawang ulam na yun plus isang rice. Then doon, dito sa 7-Eleven, may mga ganito na rin, na mga meals. Ayan, katulad nung kanina yung rice meal na pwede mo na siya ipainit. Biruin mo parang $65, dalawa na, di ba? Ayun, kaya naman. When it comes to food, okay siya. Like for us, kami ni Jam, talagang hanggat kaya, makakapagluto rin ng food. Kasi, mas makakamura ka talaga kung ikaw yung magpe-prepare ng sarili mong ulam. Pero, yun, understandable naman kasi minsan, di ba? Parang sobrang pagod, wala nang time. May tendencies talaga na magpa-deliver na lang para mas convenient. Para at least iwas or menos na din sa pagod, sa pag-prepare, sa paghugas ng pinaglutuan, ganyan. May mga times talaga, hindi mo siya maiiwasan. Pero, yun nga, if time permits, wow, at kung kaya pa ng katawang lupa nyo, okay naman, kakayanin. And kami usually ginagawa namin, even yung mga workmates namin na mga Pinoy din sa dati kong pinagtatrabahuan, talagang weekend, nagluluto na ng good for isang linggo na food, di ba? Pambaon, pang ulam, for lunch and dinner. So, ganun-ganun din yung nagiging sistema. I think, sa lahat naman, ganun yung nangyayari or majority ng mga kapwa natin Pinoy, ganun yung ginagawa di ba? Yung prepare na sila for the whole week. Parang just pagdating ng weekdays, pagod ka na sa trabaho, ganyan. So, iinitin mo lang yung food. And usually naman, kapag ganyan, yung mga niluluto, yung pangmatagalan din talaga. Like adobo, ayan, menudo, caldereta, yung tipong habang tumatagal, sumasarap. Ano mo yun? Yung nakapangat na, pero masarap pa rin. Pero, may times din na umay di ba? And okay lang yun. For some days, na you feel like you want to treat yourself dun sa masasarap, pwede. And yun din yung pwede kong i-advise. Like, sa mga kapwa natin, OFW, na pinagtrabahuhan natin yan, hindi masama na i-splurge nyo yung sarili nyo ng
kahit papano dun sa mga food or kahit sa material na bagay na sa tingin ninyo deserve ninyo at matutuwa talaga kayo kapag ginawa ninyo. Kasi sobrang cliche pero you only live once talaga guys. Like talagang kailangan gastusin nyo yung pera na alam nyo, in-earn nyo dun sa mga bagay na magpapasaya talaga sa inyo. Like negativity aside, ano masabihin ng mga ibang tao, basta ikaw sa sarili mo masaya ka. Heber, di ba? Kebs na doon, basta do you, do what makes you happy, di ba? And yun lang, sobrang, lalo na yung mga katulad natin katrabaho sa ibang bansa, alam nyo yun, sobrang deserve natin guys, sobrang deserve natin na alam naman natin na syempre hindi maiwasan, may mga responsibilidad pa rin sa Pinas, mga kailangan yung tumulong, kailangan bayaran yung mga bills, ganyan, pero wag naman tayo umabot sa point na parang nire-deprive din natin sarili natin sa mga bagay na alam mo yun, magpapasaya rin sa atin, di ba? Okay naman tumulong, okay namang i-balance din yung responsibilidad at the same time yung happiness. Kasi nakakalungkot, di ba? Na parang, ano mo yun, pinagpaguran mo and all, tapos biglang mapupunta lang sa hospital bills. Kasi sobrang stress out ka na, wala ka na naging outlet, di ba? And it turned out na parang since hindi mo nga nababalance yung happiness mo, parang puro stress na lang. So, hospital ka, nagkasakit ka, and sobrang hirap nun. Like, buti na lang yung healthcare system dito sa Hong Kong. Sobrang okay. And there were times na talagang na-hospital na rin ako sa sobrang stress, guys. Sa totoo lang. Never ako na-hospital sa Pilipinas. Like, na-hospital lang ako sa Pilipinas dahil nagpatuli ako. Pero never talaga ako na-hospital, like, dahil sa sakit. Dito lang sa Hong Kong. So, yun na yun. Yun lang yung siguro masasuggest ko or masasabi ko na in my 6 years here, tinry ko talaga na i-balance yung responsibilities and at the same time yung happiness. So, ayun lang, parang don't forget to spoil yourself sometimes. Again, syempre dapat dun pa rin, within our means pa rin naman, di ba? Huwag naman yung tipong ni-spoil mo yung sarili mo pero alam mo sa sarili mo na hindi mo naman talaga kaya na i-sustain yung ganong klaseng lifestyle. So, let's live within our means pa. Yeah. So, yung mga, alam mo yung mga story natin or feeling ko pwede ng, ano ba, based on experience, di ba? Na someone like you or sa nanonood dito na hindi man porket sa ibang bansa or what. Parang kahit kunwari, galing ka sa province, tapos sumabak ka dun sa Manila or kahit saan man sa Pinas na malayo dun sa pinanggalingan mo, halos same pa rin naman yan experience. Kasi malayo ka pa rin dun sa comfort zone mo, kung saan ka nasanay, saan ka lumaki, away from your family, your friends. So, sobrang hirap din doon. Yung adjustment, hindi siguro ganun yung gravity as compared dun sa nag-work abroad. But still, di ba? I feel for you guys. Like, alam ko yung hirap nating lahat pagdating dyan. Sobrang hirap, sobrang laking adjustment yung kailangan. But here's to us who are just trying to live, trying to survive, trying to find our purpose and give happiness not just to our family but to ourselves. So, ayan. Kaya natin to. Ang drama na, pero siguro yun, dun talaga tayo humuhugot or based on experience, dun talaga. Like, nasabi ko nga sa previous vlog natin. Like, after kong punta dito sa Hong Kong, doon ko na talaga natutunan lahat. And, ang daming realizations. Ano yan, ang daming mas maraming questions than answers yung nakuha natin after we moved here dito sa Hong Kong. Pero the good thing about it is habang tumatagal, natututunan natin sagutin yung mga answers na yun. And natututo tayo doon sa mga pagkakamali man. Kung hindi man natin nasagot, natututo tayo doon sa mga pagkakamali natin. So, ayan. Ang lalim. Ang lalim na tao pala. Feeling ko may something dito sa kinakain ko na
nagdudulot nitong emotions na to. Sabi nyo nga, tuloy lang natin ganito, na vlogging. So, I'm really happy na nag-resonate yung previous vlog natin sa inyo guys, sa mga naka-appreciate na nanonood or nakapanood nun. Sobrang hirap. Mahirap maging OFW. Mahirap magtrabaho ng malayo sa family mo. Parang always choose yourself, always choose your happiness, and if sa tingin ninyo hindi nyo na kaya, pray for it. Pray na i-guide kayo ng Lord talaga sa decision na magiging at peace kayo, di ba? Huwag nyo rin kalimutan na mag-reach out like sa family ninyo, sa friends ninyo, or magkaroon kayo ng outlet like aside dun sa work na ginagawa ninyo. Magkaroon kayo ng something na pwede ninyong pagkaabalahan. Pwede ma-divert yung attention ninyo, di ba? Kasi ang hirap na puro lang kayo work and work and work, tapos wala. In the end, sasabong lang talaga kayo guys. So, I've been on that situation before. Good or didn't turn out well. Kaya, ayun, better to have that outlet. Like, activity man yan or tao na pwede ninyong magawa, masabihan, go for it. Diba? And yun, para naman sa mga kapamilya or mga friends, kumbaga kung reverse card naman or babalik rin natin yung sitwasyon, try to check on your family or friend as well. Like, yung mga pangangumusta nyo, sobrang laking bagay nun guys. Like, sobrang nakaka-motivate and sobrang nakakatuwa na makabasa or makareceive ng mga ganong klaseng message. Like, especially from someone na malapit sa inyo. When may it be your family, your friends, di ba? Yeah, may something talaga yun sa akin nakain to. Hindi ko alam saan nanggagaling yung mga emotions na to, pero yun lang. Sana nag-make sense yung sinasabi ko na. And, yun, sana kahit pa paano, nakaka-relate kayo dun sa mga bagay-bagay. Kasi, minsan masaya lang ganito eh. Nakipag-usap ka lang, diba? So, parang kinakausap ko lang din kayo. And let me know on the comments kung ano yung mga ano rin ninyo, no? Mga insights ninyo pagdating dyan. So, para lang chill tayo, diba? Sa vlog natin. Ano yun? Consider me as your friend, diba? Na nakaka-relate dun sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, nakakatuwa lang din kasi isipin na, alam mo yun, even through people na hindi mo, tapos maririnig mo yung story nila and nag-resonate yun sa'yo or nakaka-relate ka dun. Parang it's quite comforting lang to know na hindi lang ikaw yung nag-iisa dun sa sitwasyon, di ba? Or hindi lang ikaw yung nag-undergo dun sa ganong klaseng pagsubok or yun nga, situation dun sa buhay. So, siguro yun yung nakakatuwa minsan. Kaya, kahit ako minsan nanonood ako ng mga vlogs, nanonood ako ng mga content or what, dun sa mga feeling ko, makaka-relate ako. Naubos natin, mga ma'am sir. Napag-merienda tayo dito. Hindi kasi talaga nakakalis-alis, so wala rin akong ma-vlog pa. You know, something na pwede kayo malibot, ganyan. Kasi, yun nga, ka-start ko lang sa work. So, medyo dun yung focus ko ngayon. So, kaya kapag ganitong weekend, talagang pinapahinga ko na lang muna. And at the same time, since kaka-start ko nga lang, so, wala pa akong, hindi pa buo yung sweldo na nakuha ko. Kaya, hindi tayo makalabas kasi magastos pa. So, hopefully, mga ganitong klaseng vlog or ganitong klaseng content natin is somewhat nagiging helpful and appreciate niyo pa rin kasi for now, ito yung ma-offer ko sa channel natin. But hopefully soon, di ba, maka-alis-alis tayo ulit and makapasyal, di ba? But for me so far, itong $27 meal natin, sulat. So yun guys, aside dito sa minarienda natin, bibili rin ako nung gusto kong bilhin to. Gusto natin bumili ng ganito. Kasi work from home ako tomorrow, so instead na magpa-deliver ako, so bili na lang tayo ng microwavable. Kasi mura lang siya, like pwede na, diba? 65, dalawa. Pero kailangan ko pala muna i-confirm kung pwedeng paghaluin yung magkaiba. Kasi ito, yung spaghetti alla vongole. Tapos, yung isa, yung
fried rice. Yun ang ating naging 7-Eleven conveni run. Tapos yun, konting heart-to-heart talk sa naging experience natin, learnings and all dito sa Hong Kong. So again, let me know guys kung nagugustuhan nyo yung ganitong atake natin sa ating channel. Ayan, feel free to comment lang and let me know ano pa yung mga gusto nyong gawin natin dito sa ating vlog. Tapos, ayun, before I end this, gusto ko lang din i-shoutout yung ilan sa mga nagpapa-shoutout sa atin dun sa vlog. Actually, isa lang naman siya. Isa lang yung nagsabi. So, I will take this opportunity na rin. So, magiging magiging segment na to dito sa vlog natin. So, I would like to shout out ang isa sa mga very inspiring din na nag-iwan ng message dun sa previous vlog natin, si OGG. Ayan, si Awi. So, shout out sa'yo. Kaya natin yan, di ba? Tiwala lang. And malalagpasan natin kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon for sure. Yun, shout out. OG or OG. Ayan. So, yun. Maraming salamat mga ma'am sir sa panonood pa rin sa ating vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, yan. This has been JB Domingo. Stay safe. God bless and adios. Titingin na lang nila ako dito. So, tagal ko na raw sa 7-Eleven.